Good day mga kababayan. Natatawa ko sa statement ni former Senate President Tito Sotto tungkol sa pagbuo ng isang subcommittee para sa flood control investigation. Sabi niya, not legal. Dahil hindi raw ito nilikha ng plenary. Hello Tito Sotto, respectfully po, may legal basis ka po ba? Di ba po, in constitutional governance, the words illegal and unconstitutional are not magic words? Tanong ko lang po, anong exact Senate rule ang nilabag po? Anong exact provision ang nilabag? At anong exact authority ang na-exceed? Because legality is established by law, not by declaration, not by assumption, not by political commentary. Kasi sa legal analysis, may proseso po. Una, identify the rule. Pangalawa, identify the violation. Pangatlo, explain the consequence po. Hindi baliktad. Hindi pwedeng conclusion muna, legal basis later. Because that is not how legal reasoning works. Hindi ko sinasabing tama agad ang subcommittee. Hindi ko rin sinasabing mali agad. Ang sinasabi ko po, prove it, show the rule, show the prohibition, show the authority that was exceeded. Kasi minsan sa politika, napakadaling gamitin ang salitang illegal, unconstitutional, violation, pero kapag tinanong mo na saan nakasulat, doon tayo nagkakaproblema. Because serious legal conclusions require serious legal foundations. Ngayon, bilang ordinaryong mamamayan, may ilang tanong lang ako. At sana masagot po. Kasi kung flood control projects ang iniimbestigahan, hindi ba dapat mas interesado tayong malaman ang katotohanan kaysa pigilan ang investigasyon? Saying not legal is a conclusion po. The public still deserves the explanation po. Flood control projects po ang pinag-uusapan. Bilyon-bilyong piso po ng taong bayan ang pinag-uusapan. Flood control projects po ang iniimbestigahan. Public accountability po ang pinag-uusapan. Flood control projects po ang iniimbestigahan. Transparency po ang pinag-uusapan. Bakit nyo kini-question ang legality ng subcommittee? Bakit hindi tungkol sa findings? Bakit hindi tungkol sa mga proyekto? Bakit hindi tungkol sa pera ng bayan? Saan napunta ang pera? May proyekto po ba? May resulta po ba? May overpricing po ba? May anomalya po ba? Bakit? Ano ang mas kinatatakutan po, Tito Sotto? Ang subcommittee o ang posibleng matuklasan ng subcommittee? Valid question po iyan. Hindi accusation. Ano po ang katotohanan? Paano natin malalaman ang katotohanan? Atat na atat nga kayo na ma-impeach si VP Sara, ang flood control ayaw niyong ipaimbestiga. Public officials should be comfortable with scrutiny po. Lalo na kung public funds po ang pinag-uusapan. Now, let's talk about biblical principle mga kababayan. Open your Bible sa John, chapter 3, verse 22-21. Ang sabi po doon, whoever lives by the truth comes into the light. Ibig sabihin po, ang katotohanan ay hindi natatakot sa pagsusuri. Ang katotohanan ay hindi natatakot sa investigasyon. Ang katotohanan ay hindi natatakot sa mga tanong. In fact, truth welcomes examination. Truth welcomes transparency. Truth welcomes accountability. Kaya para sa akin, ang pinakamahalagang tanong ay hindi sino ang nanalo sa argumento. Ang pinakamahalagang tanong ay malalaman ba ng taong bayan ang buong katotohanan? Maraming salamat.